Sinasabi nila na ang Diyos ay hindi kailanman nahuhuli. Dumarating siya sa eksaktong sandali na kailangan ng puso. Hindi palaging dumadating ang kanyang mga sagot na may ingay ng pagkilala o liwanag ng papuri. Minsan, dumarating siya sa gitna ng baha at apoy, sa mga kamay ng isang babae na nag-aalok ng pautang kahit wala ring pera, at sa tahimik na panalangin ng isang puso na nagsasabing, "Panginoon, kahit pagod na ako, yakapin mo lang ako." Ang kwentong ito ay tungkol sa isang babaeng kilala lang bilang Aling Belen, isang tindera ng sari-sari store na walang yaman. Isang byuda na nawala ng lahat sa baha, isang ina na may sakit na lihim. Tungkol sa simpleng kabutihan na walang nakakaalam, ngunit lubos na nakikita ng Diyos. At tungkol sa katotohanan na ang pinakamalaking himala ay hindi ang pag-iwas sa bagyo, kundi ang pagtuklas na may kayakap ka pala sa gitna nito. Handa ka na bang marinig ang kwentong ito? May isang makapangyarihang patotoo akong ibabahagi sa iyo ngayon. Pero, kailangan kong ipangako mo muna ang isang bagay. Kung mananatili ka hanggang sa huli ng kwentong ito, makikita mo kung paano kumikilos ang Diyos sa mga paraang hindi natin inaasahan. Mag-subscribe ka ngayon upang hindi mo makaligtaan ang anumang patotoo na maaaring siyang mismong mensahe na kailangan ng iyong puso. At isulat mo sa mga komento mula sa ang bansa ka nanunood, at sabihin mo rin, naranasan mo na bang sagutin ng Diyos ang isang panalangin sa oras na hindi mo inaasahan? Gusto kong marinig ang iyong kwento. Si Belen Villanueva, 22 taong gulang, ay kilala sa Quezon City bilang Aling Belen. May maliit siyang sari-sari store sa harap ng kanyang bahay na yari sa kahoy at yero sa isang komunidad na madalas bahain tuwing may bagyo. Ang kanyang tindahan ay simple lang, may isang maliit na counter, mga shelves na gawa sa kahoy at mga produktong nakasabit sa dingding. Nakabenta doon ang mga dilata, instant noodles, kape, asukal, bigas at iba pang basic goods. Ang kanyang katawan ay payat ngunit matatag pa rin. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, puno ng kalyo mula sa paulit-ulit na pag-aayos ng tindahan at paglilinis ng bahay. Ang kanyang balat ay kayumanggi at may mantsa ng edad, at ang kanyang mga braso ay may mga peklat. Marka ng mga aksidente sa bahay, marka ng mga pagkakagasgas habang nag-aayos ng gamit tuwing may baha. Ang kanyang buhok ay may halo ng puti, laging nakatali ng maayos gamit ang lumang garter. Suot niya lagi ang simpleng duster na maluwag, tsinelas na manipis na ang talampakan, at isang tuwalya na nakapatong sa balikat, simbolo ng isang babae na palaging handa sa trabaho. Ang kanyang mukha ay may malalim na guhit ng pagod, ngunit may kakaibang ngiti siya. Hindi ito ngiti ng taong walang problema, kundi ngiti ng taong natutunan ng magpasalamat kahit sa kaunti. Ang kanyang mga mata ay mabait, at kapag nakikipag-usap siya sa customer, ramdam mo ang tunay na malasakit. Taon-taon, kapag may paparating na bagyo, nauuna ang takot sa balita. At pagkatapos ay ang tubig na unti-unting pumapasok sa kanilang mga tahanan. Ang kanilang lugar ay mababa, malapit sa creek at walang maayos na drainage. Kaya naman tuwing may bagyo, lagi silang nag-aabang. Naghahanda ng mga gamit, nag-iisang ng tubig sa mga balde at nanalangin na sana hindi bumaha ng mataas. 2 taon na ang nakalipas ng isang malakas na bagyo ang tumama sa Marikina at Quezon City. Halos lahat ay nawala kay Belen. Tinangay ng baha ang kanilang mga gamit, ang TV, ang electric fan, ang mga damit, ang mga sapatos. Tinangay din ang ipon na nakatago sa loob ng lata ng bigas, mahigit 10,000 piso na pinag-ipunan nila sa loob ng ilang taon. At tinangay din ang tricycle ng kanyang asawa, si Tonyo, na ginagamit sa pagpasada. Ang tricycle na iyon ay kabuhayan nila, at nang mawala ito, nawala rin ang hanap buhay ni Tonyo. Hindi na ito muling nakapaghanap ng maayos na trabaho. Nag-apply siya ng nag-apply bilang driver,
bilang helper, bilang security guard. Pero lahat ay tinanggihan dahil sa edad, dahil sa kakulangan ng experience, dahil sa walang backer. Unti-unti siyang pinanghinaan ng loob, nagsimula siyang maging tahimik, laging nakaupo lang sa tindahan walang salita. At ilang buwan pagkatapos ng baha, pumanaw siya dahil sa komplikasyon sa puso, isang heart attack na biglaan, walang warning, walang paalam, walang panahon si Belen para tuluyang gumuho. Kailangan niyang bumangon, kailangan niyang ituloy ang tindahan, kailangan niyang buhayin ang 2 anak. Kaya naman, kinabukasan pa lang ng libing, bumalik na siya sa tindahan, nagbukas, nagtinda, ngumiti sa mga customer. Walang nakakaalam na sa loob niya, wasak na wasak siya. Ang nakaraan ni Belen ay puno ng mga pagsubok na hindi madaling kalimutan. Noong namatay si Tonyo, ang mundo niya ay gumuho. Hindi lang nawala ang asawa, nawala rin ang kakampi, ang katulong sa lahat, ang taong nagsasabing, kaya natin ito. Naiwan siya mag-isa, may 2 anak na kailangan pang buhayin at walang pensyon or insurance na maaasahan. Ang libing ni Tonyo ay simple lang, walang marangyang kabaong, walang maraming bulaklak, tanging mga kapitbahay lang ang dumalo. Ang kanyang panganay na anak, si Joel, 28 taong gulang, ay isang OFW sa Riyadh, Saudi Arabia. Nagtatrabaho siya bilang construction worker at kung minsan nagpapadala ng pera, 2,000, 3,000 kung makakaya. Ngunit alam ni Belen na mahirap din ang buhay ni Joel doon. Tahimik ding lumalaban sa lungkot at hirap sa ibang bansa. Madalas, ang mga text message ni Joel ay simple lang, "Nanay, okay lang po ako, mag-ingat po kayo." Pero alam ni Belen na hindi totoo. Ramdam niya sa bawat salita ang lungkot at pagod. Ang kanyang bunsong anak naman, si Christine, 25 taong gulang, ay nag-aaral noon sa University of the Philippines, nag-take up ng nursing. Pero matapos mamatay si Tonyo, napilitan siyang tumigil sa pag-aaral dahil hindi nakayanin ang pamasahe at pang-araw-araw na gastusin. Ang tuition ay libre dahil state university, pero ang transportation, pagkain at school supplies ay mahal pa rin. Kaya naman, nag-decide si Christine na mag-stop muna at maghanap ng trabaho. Nakahanap siya ng part-time sa isang fast food chain, ngunit ang sahod ay kulang pa rin. May isa pang lihim si Belen na walang nakakaalam. Na-diagnose siya ng maagang yugto ng sakit sa bato. Chronic kidney disease, stage 2. Kailangan niya ng regular na gamutan, check-up at lifestyle changes. Sinabi ng doktor na kailangan niya ng maintenance medication at regular monitoring para hindi lumala. Ngunit hindi aktibo ang kanyang PhilHealth. Nawala ang kanyang mga dokumento noong baha, ang ID, ang PhilHealth card, ang birth certificate. At hindi pa niya naayos dahil mahaba ang proseso at mahal ang bayad. Ang kanyang kita bilang tindera ay kulang na kulang. 300 lang bawat araw, minsan mas kaunti kung walang masyadong customer. Ang bigas ay bumibili siya ng kilong-kilo lang, araw-araw. Ang ulam ay sardinas o itlog lang kung meron. Minsan wala ng ulam, kanin lang na may asin or toyo. Ang kuryente sa bahay ay minsan napuputulan dahil hindi nakakabayad on time. Ang tubig ay brownout palagi dahil sa mababa ang water pressure sa area. Pero ang pinakamahirap na dala ni Belen ay hindi ang kahirapan, kundi ang sakit sa loob. Araw-araw, nagtitinda siya kahit pautang sa mga kapitbahay na wala ring pera. Hindi siya tumatanggi sa sino mang walang pambili ng bigas. "Aling, Belen, pwede po ba ng utang muna, huling araw ng sweldo pa?" sabi ng isa. "Sige, ilagay mo lang sa notebook," sagot ni Belen. At kahit alam niyang hindi lahat ay makakabayad, tumutulong pa rin siya dahil alam niya ang pakiramdam ng walang-wala. Sa gabi, kapag kumikislap ang ilaw dahil sa mahinang kuryente, nagtatabi siya ng kaunting halaga sa isang sobre na may nakasulat, "Para sa mas nangangailangan." Kahit kulang na ang kita niya, nagtitipid pa rin siya para sa iba. 10 piso dito, 20 piso doon.
At sa loob ng ilang buwan, naipon niya ang 120 piso. Hindi kalakihan, pero simbolo ng kanyang mabuting puso. Araw-araw, 4:00 pa lamang ng umaga ay gising na siya. Lumuluhod siya sa harap ng maliit na imahen ng Santo Niño na nakalagay sa altar sa kanyang kwarto. Nagsisindi ng kandila at marahang nagsasabi, "Panginoon, kahit pagod na ako, yakapin mo lang ako." Walang mahabang litanya, walang masining na mga salita, tanging simpleng panalangin ng taong pagod na, ngunit patuloy pa ring nagtitiwala. Dumating ang isang karaniwang linggo ng Agosto, isang araw na dapat ay tahimik at mapayapa, ngunit sa mga oras na darating, magiging araw na babaguhin ang lahat. Gumising si Belen ng 4:00 ng madaling araw tulad ng dati. Nagsindi ng kandila sa altar at doon sa dilim ng kwarto nagsimula siyang manalangin. Panginoon, salamat po sa bagong araw. Protektahan ninyo po ang aking mga anak. Bigyan ninyo po ako ng lakas. Iyan lang po ang hiling ko. Pagkatapos ng panalangin, naghanda siya para sa misa. Tuwing linggo, pumupunta siya sa Quiapo Church para magsimba. Mahal niya ang misa doon dahil ramdam niya ang presensya ng Diyos. Naglakad siya papunta sa jeepney terminal, sumakay at nakarating sa Quiapo bandang 5:30. Nang matapos ang misa, bandang 7:00 na ng umaga, naglakad siya pa uwi. Ang panahon ay medyo mainit at ang mga kalye ay abala na sa mga tao. Bumili siya ng kaunting pandesal sa tindahan at naglakad pa uwi sa kanilang lugar. Nang makarating siya, bandang 8:00 na. Pero habang papalapit siya sa kanilang eskinita, nakita niyang may kakaiba. May usok na tumatagos mula sa isang sulok. May sigawan, may takbuhan. At nang lumapit pa siya, nakita niya may sunog. Isang bahay ang nasusunog at mabilis na kumakalat ang apoy dahil dikit-dikit ang mga bahay at magulo ang mga kable ng kuryente. Tumakbo si Belen papalapit at narinig niyang nagsisigawan ng mga tao. May naiwan pa sa loob, may sanggol. Yung nanay hindi makalabas. Nanlaki ang mata ni Belen. Nakita niyang ang bahay na nasusunog ay bahay ng kanilang kapitbahay, si Aling Rosa, 24 taong gulang, na may 3 buwang sanggol. Ang mga tao ay nagpanik. May nagsisigaw na tumawag ng bumbero, may nagsisigaw na magbuhos ng tubig, may nagsisigaw na huwag nang pumasok dahil delikado. Lumalaki ang apoy, ang usok ay dumidilim at sa loob naririnig ang iyak ng sanggol at ang sigaw ni Aling Rosa na tumatawag ng tulong. Hindi nag-isip si Belen, walang nag-utos sa kanya, walang nagsabi na siya ang dapat kumilos. Pero sa instinct, sa malasakit, sa puso ng isang ina, pumasok siya. Kinuha niya ang basang tuwalya mula sa isang kapitbahay, tinakpan ang mukha at pumasok sa gilid ng bahay kung saan may maliit na opening. Ang usok ay makapal, ang init ay matindi, ang paghinga ay mahirap. Pero patuloy pa rin si Belen. "Rosa, Rosa, nasaan ka?" sigaw niya. At narinig niya ang sagot, "Dito po, Aling." "Belen, hindi po ako makalabas." Lumapit si Belen sa boses at nakita niyang naka-corner si Rosa, hawak ang sanggol, takot na takot. "Rosa, ibigay mo sa akin ang bata, lalabas ako at babalik ako para sa iyo," sabi ni Belen. Ngunit umiling si Rosa. "Aling Belen, sabay na po tayo." Pero alam ni Belen na hindi pwede. Masyadong maliit ang opening at kung sabay sila, baka pareho silang hindi makakalabas. "Rosa, magtiwala ka sa akin. Ibigay mo ang bata." Ibinigay ni Rosa ang sanggol, umiiyak. Tinanggap ni Belen ang bata, tinakpan ito ng basang tuwalya at nag-umpisa ng paglabas. Ang usok ay dumidilim na at ang apoy ay papalapit na. Pero nakarating siya sa opening at doon iniabot niya ang sanggol sa mga tao sa labas. "Alagaan ninyo," sigaw niya. At pagkatapos bumalik siya para kay Rosa, pero sa paglabas niya ulit, may narinig siyang malakas na kalabog. Ang bubong ay nagsimulang bumagsak. "Belen, umalis ka na!" sigaw ng mga tao, pero hindi siya umalis. Hinatak niya si Rosa at
Sabay silang lumabas sa opening. Pero sa pag-exit, tamaan ng isang nahulog na kahoy ang braso ni Belen. Naramdaman niya ang init at sakit pero hindi siya tumigil. Itinulak niya si Rosa palabas at sumunod siya. Nang makalabas na silang dalawa, bumagsak na ang bubong. Umupo si Belen sa lupa, inuubo, may bahagyang paso sa mga braso. Ang kanyang damit ay itim na, ang mukha ay puno ng abo. Pero buhay siya, at buhay si Rosa at ang sanggol. Matapos ang insidente, dinala si Belen sa malapit na health center para gamutin ang mga paso. Hindi naman malala, first-degree burns lang sa braso at kaunting inhalation ng usok. Binigyan siya ng ointment at gauze at pinauwi na. Pero bago siya umalis, lumapit si Rosa at niyakap siya ng mahigpit. Aling Belen, salamat po talaga. Kung hindi dahil sa inyo, patay na po ako at ang anak ko. Ngumiti lang si Belen. Rosa, huwag kang mag-alala. Ginawa ko lang ang tama. At umuwi na siya, bit-bit ang mabigat na katawan at mas mabigat na sakit sa braso. Pero hindi niya alam na may nagvideo ng buong pangyayari. Isang kapitbahay na nagngangalang Kuya Eddie, may cellphone, ay nagvideo mula umpisa hanggang dulo, mula sa pagpasok ni Belen sa sunog hanggang sa paglabas niya kasama si Rosa. Walang drama, walang editing, simpleng raw footage ng isang babae na gumawa ng tama. Nagpost si Kuya Eddie ng video sa community Facebook page. Walang masyadong caption. Salamat kay Aling Belen ng Barangay San Roque. Bayani ka. Pero kumalat ang video. Sa loob ng 2 araw, umabot na ito ng 50,000 views. Maraming tao ang nag-comment, sino ba si Aling Belen? Grabe ang tapang. Salamat sa kanya. Siya ay tunay na bayani. Tinawag siyang Lola Heroina ng mga tao. Pero hindi niya gusto ang tawag na iyon. Hindi ako bayani, sabi niya sa mga kapitbahay. Ginawa ko lang ang dapat gawin. Pero ang mga tao ay patuloy pa ring nanggigilalas. At dahil sa video, may nakakita, isang volunteer mula sa lokal na organisasyon na tumutulong sa mga nangangailangan. Ang pangalan ng volunteer ay si Ate Grace, 40 taong gulang, coordinator ng isang community outreach program ng isang Kristiyanong organisasyon. Nakita niya ang video at nag-research siya tungkol kay Belen. Nagtanong siya sa mga kapitbahay at nalaman niya ang buong kwento, ang pagkamatay ni Tonyo, ang sakit ni Belen, ang problema sa PhilHealth, ang pag-utang ng mga kapitbahay. Nag-decide si Ate Grace na bisitahin si Belen. Isang Miyerkules ng hapon, pumunta siya sa tindahan ni Belen. Good afternoon po, Aling Belen. Ako po si Grace mula sa Hands of Hope Ministry. Nakita ko po ang video ninyo. Pwede po ba tayong mag-usap? Nag-alangan si Belen. Usap lang naman. Sige po. Umupo silang dalawa sa tabi ng tindahan at doon nag-usap sila. Nagtanong si Ate Grace tungkol sa buhay ni Belen at dahan-dahan ibinubunyag ni Belen ang kanyang kwento. Narinig ni Ate Grace ang tungkol sa sakit, sa PhilHealth, sa kahirapan. At sa bawat salita, lalong nababagabag ang puso ni Ate Grace. Aling Belen, bakit hindi kayo humihingi ng tulong? Tanong ni Ate Grace. Ngumiti si Belen. Iha, nahihiya ako. Marami pang mas nangangailangan kaysa sa akin at saka magtitiwala ako sa Diyos. Alam kong hindi niya ako iiwan. At sa simpleng sagot na iyon, naramdaman ni Ate Grace na may kakaiba sa babaeng ito. Hindi ito simpleng bayani. Ito ay instrumento ng Diyos. Tahimik, mabait at puno ng pananampalataya. Ilang araw pagkatapos ng pag-uusap, bumalik si Ate Grace kasama ang team mula sa Hands of Hope Ministry. 3 sila, si Ate Grace, isang social worker na nagngangalang Sir Ramon at isang parish coordinator na nagngangalang Sister Luz. Nag-usap sila kay Belen at nag-alok ng tulong. Aling Belen, gusto po naming tumulong sa inyo, simula ni Ate Grace. Una, gusto po naming ayusin ang PhilHealth ninyo. May alam po kami sa DSWD at sa PhilHealth Office. Tutulungan po namin kayong makuha ang mga dokumento na nawala sa baha. At pagkatapos,
Tutulungan po namin kayong ma-activate ulit ang PhilHealth para makagamot kayo. Napaluha si Belen. Ate Grace, bakit po ako? Marami pang mas nangangailangan. Umiling si Ate Grace. Aling Belen, nakita po namin kung paano kayo tumulong sa ibang tao. Araw-araw, nagpapautang kayo kahit wala ring sobra at nang may sunog, hindi kayo nag-atubili na tumulong. Ngayon, oras na para tulungan namin kayo. Hinawakan ni Sister Luz ang kamay ni Belen. Aling Belen, ang Diyos ay gumagalaw sa pamamagitan ng mga taong tulad namin. Hayaan ninyo kaming maging instrumento ng kanyang pag-ibig. At sa mga salitang iyon, pumayag si Belen. Hindi dahil gusto niya ng tulong, kundi dahil naramdaman niya na ito ang kalooban ng Diyos. Sa loob ng ilang linggo, nagsimula ang proseso. Tinulungan sila ni Sir Ramon na kumuha ng mga dokumento, birth certificate, barangay certificate, medical records. Nag-coordinate sila sa PhilHealth Office at sa tulong ng ministry, nag-fast track ang proseso. Sa loob ng isang buwan, naging aktibo na ulit ang PhilHealth ni Belen. Dinala siya sa partner hospital ng ministry at doon sinuri siya ng nephrologist, specialist sa kidney disease. Ang diagnosis ay kinumpirma, chronic kidney disease, stage 2. Pero sinabi ng doktor na kung susundin ang tamang gamot at lifestyle, pwede pang pigilan ang paglala. Binigyan siya ng maintenance medication, diet plan at schedule ng regular check-up. Ang lahat ay covered ng PhilHealth at ng charity program ng hospital. Nagsimula siyang uminom ng gamot at unti-unti bumuti ang pakiramdam. Ang pananakit sa likod ay nabawasan, ang pagod ay hindi nagaano at ang paghinga ay naging mas madali. Salamat Panginoon, paulit-ulit niyang sinasabi. Salamat po talaga, pero ang tulong ay hindi doon natapos. Nag-coordinate din ang ministry sa parokya at nagsimula ang isang simpleng pagtutulungan ng komunidad. Nag-organize sila ng feeding program para sa mga batang naapektuhan ng sunog. At si Belen ay naging isa sa mga volunteer. Nag-organize din sila ng livelihood training para sa mga nanay at si Belen ay naging facilitator dahil sa kanyang experience sa sari-sari store. At dahil sa video na nag-viral, maraming tao ang nag-donate. May nag-send ng pera, may nagbigay ng groceries, may nag-donate ng materials para sa muling pagtatayo ng mga nasunog na bahay. At ang lahat ng ito ay naging parte ng community healing. Hindi lang para kay Belen, kundi para sa buong barangay. Pero sa gitna ng lahat ng tulong at atensyon, may isang bagay na patuloy na bumabagabag kay Belen, ang kanyang mga anak. Si Joel ay nasa Riyadh pa rin at si Christine ay patuloy pa ring nagwo-work sa fast food chain. Gustong-gusto ni Belen na makasama ang mga anak, ngunit alam niyang mahirap. Si Joel ay may kontrata pa at si Christine ay kailangan ng pera. Isang gabi, habang nag-uusap sila sa video call, nabanggit ni Belen ang nangyari. Ang sunog, ang video, ang tulong ng ministry. Nakinig si Joel at si Christine ng mabuti. At sa wakas, nagsalita si Joel. Nanay, naiisip ko na po talaga na umuwi na, pagod na po ako dito at gusto ko na pong makasama kayo. Napaluha si Belen. Anak, pero yung trabaho mo? Umiling si Joel. Nanay, ang trabaho ay mahahanap pa, pero kayo, isa lang. At nakita ko po sa video kung paano kayo tumulong sa iba. Nag-inspire po ako. At naisip ko, bakit ako tumutulong sa ibang bansa, pero hindi ko natutulungan ang sarili kong pamilya? At sa desisyon na iyon, nag-decide si Joel na umuwi na. Hindi agad. Kailangan pa niyang tapusin ang kontrata at ayusin ang exit documents. Pero sa loob ng 3 buwan, uuwi na siya. At nang malaman iyon ni Belen, parang bumalik ang lakas niya. Salamat Panginoon, makikita ko na ulit ang anak ko. Samantala, si Christine ay nag-decide din na magtuloy ulit ng pag-aaral. Dahil sa tulong ng scholarship program ng lungsod na na-refer ng ministry, natanggap siya ulit sa UP. Full scholarship,
tuition, books at allowance. Ang trabaho sa fast food ay ginawa niyang part-time na lang para sa extra expenses. At nang marinig ni Belen ang balita, napaluha siya ng tuwa. Anak, patuloy mo ang pag-aaral mo. Proud na proud ako sa iyo. At sa mga pagbabagong ito, naramdaman ni Belen na ang Diyos ay tunay na sumasagot. Hindi agad, ngunit sa tamang oras. Hindi sa paraang inaasahan, ngunit sa paraang perpekto. Ngunit bago pa man tuluyang maging perpekto ang lahat, dumating ang isa pang pagsubok. 2 buwan matapos ang sunog, nakatanggap si Belen ng balita mula sa kapitbahay. Si Aling Rosa, ang babae na nailigtas niya, ay maglilipat na sa probinsya. Ang asawa niya ay nakahanap ng trabaho doon at mas mura ang buhay. Aling Belen, pasensya na po. Gusto ko pong manatili dito, pero kailangan po naming umalis. Naiintindihan ni Belen. Rosa, okay lang. Ang mahalaga, ligtas kayo. Puntahan ninyo ako kung kayo ay bumalik. Niyakap ni Rosa si Belen ng mahigpit. Aling Belen, hindi ko po kayo makakalimutan. Kayo po ang nag-save ng buhay ko at ng anak. Ego! Pero ang paglipat ni Rosa ay naging simbolo ng mas malaking problema. Maraming pamilya sa barangay ay nag-decide na lumipat na dahil sa trauma mula sa sunog, dahil sa takot na mangyari ulit, dahil sa kawalan ng seguridad. At dahil doon, ang mga customer ni Belen ay bumaba. Ang kita na dati ay 300, bumaba na sa 200, minsan 100 lang. Nag-alala si Belen. Paano kung hindi na sapat ang kita? Paano kung hindi na niya kayang bayaran ang kuryente, tubig at iba pang gastos? Ang takot ay bumalik at tuwing gabi nananalangin siya ng mas malalim. Panginoon, tulungan ninyo po ako. Hindi ko na po alam kung paano. Isang araw, habang nag-iisip siya, may lumapit sa kanya, si Ate Grace mula sa ministry. Aling Belen, may balita po ako. Nakipag-usap po kami sa parokya at sa ilang donors at nag-decide po sila na tulungan kayong mag-expand ng tindahan. Hindi po malaki, pero pwede na kayong magdagdag ng mga produkto at mag-improve ng display. Gusto po ba ninyo? Nanlaki ang mata ni Belen. Totoo po ba yan, Ate Grace? Tumango si Ate Grace. Opo, totoo. May 20,000 piso na na-donate para sa inyo. Pwede ninyong gamitin para bumili ng stock, ayusin ang tindahan at mag-expand. At saka tutulungan din po namin kayo na mag-register ng business para legal na. At sa tulong na yon, naramdaman ni Belen na ang Diyos ay hindi kailanman tumitigil sa pagbibigay ng solusyon. Kahit na parang wala ng paraan, may binubuksan pa ring pintuan. Sa loob ng ilang linggo, nagsimula ang pagbabago. Ginamit ni Belen ang donasyon para bumili ng mas maraming produkto. Nagdagdag siya ng soft drinks, snacks, personal care items at household products. Nag-improve din siya ng display, gumawa ng mas maayos na shelves, nag-install ng signage at naglagay ng lighting para mas nakikita ang tindahan kahit gabi. At dahil sa improvement, dumami ang customers. Hindi lang ang mga dating suki, kundi pati ang mga bagong residents at mga tao mula sa kalapit na barangay. Ang kita ay tumaas mula 200, naging 300 hanggang 400 bawat araw. Minsan, umabot pa ng 500 kung maraming bumibili. Nag-register din siya ng business sa barangay at sa DTI at naging official na ang kanyang sari-sari store. May permit na, may business name na, Belen Store, at may resibo na para sa customers. Ang pride na naramdaman niya ay hindi dahil sa pera, kundi dahil sa dignidad. Sariling negosyo ko na ito, legal na. Samantala, umuwi na si Joel mula sa Riyadh. Nang makita niya ang kanyang ina sa airport, tumakbo siya at niyakap si Belen ng mahigpit. Nanay, na-miss ko po kayo. Yumakap din si Belen, umiiyak. Anak, salamat sa Diyos, nandito ka na. At ang reunion na iyon ay puno ng luha. Luha ng tuwa, luha ng pasasalamat, luha ng pag-asa. Nag-decide si Joel na magtayo ng maliit na negosyong lutong bahay kasama ang kanyang ina.
Gamit ang savings niya mula sa Saudi, bumili sila ng cooking equipment at nagsimula silang magluto ng kakanin at ulam na ibinebenta sa palengke at sa online. Ang negosyo ay simple lang pero kumikita. At ang bonding nila habang nagluluto ay priceless. Si Christine naman ay bumalik na sa UP at ngayon nag-aaral na ulit ng nursing. Ang kanyang grades ay mataas at ang kanyang pangarap na maging nurse ay malapit ng matupad. Nanay, pag-graduate ko, ako na po ang mag-aalaga sa inyo, sabi niya. Ngumiti si Belen. Anak, ang pag-aalaga mo sa akin ay hindi sa future. Nandyan na ngayon, sa bawat text mo, sa bawat tawag mo, sa bawat ngiti mo. Ang mga kapitbahay na dati bumibili lamang ng pautang ay nagsimulang tumulong sa muling pagtatayo ng mga nasunog na bahay. Nag-organize sila ng bayanihan, sama-sama nilang ginawa ang mga bahay, walang bayad. Tanging pagkain lang ang kapalit at dahil sa spirit na iyon, ang komunidad ay naging mas malapit, mas united, mas malakas. Isang araw, habang nag-aayos si Belen ng tindahan, may lumapit na batang babae, anak ni Aling Rosa. Dala niya ang isang sobre. Aling Belen, inutusan po ako ni Mama na ibigay ito sa inyo. Sabi po niya, thank you daw po. Binuksan ni Belen ang sobre at nakita niya na may pera, 2,000 piso, at may kasamang sulat. Aling Belen, maraming salamat po sa lahat. Ito po ay kaunting tulong lang para sa inyo. Hindi po ito sapat para bayaran ang buhay na iniligtas ninyo, pero sana po ay makatulong. Mahal po namin kayo. Rosa, napaluha si Belen. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kahulugan nito. Ang kabutihang ginawa niya ay bumalik, hindi dahil hiningi niya, kundi dahil iyon ang paraan ng Diyos. Pero may isa pang sorpresa. Natagpuan ng batang ina ang sobre na para sa mas nangangailangan na nakatago sa tindahan ni Belen bago sila lumipat. Sa loob ay 120 piso lamang at isang sulat kamay na mensahe, kapag may nagmamamahal sa iyo, hindi ka nag-iisa. Ibinalik ng batang babae ang sobre kay Belen. Aling Belen, sabi po ni Mama, ibalik daw po ito sa inyo. At sabi po niya, kayo daw po ang mas nangangailangan noon pero binigay ninyo pa rin. Kaya ngayon, ibinibigay po nila pabalik pero mas marami na. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Belen ang tunay na kahulugan ng pagbibigay. Hindi ito tungkol sa halaga, kundi tungkol sa puso. At ang Diyos ay sumasagot hindi dahil nagbigay tayo ng marami, kundi dahil nagbigay tayo ng totoo. Sa mga sumusunod na buwan, patuloy na lumago ang negosyo ni Belen. Ang sari-sari store ay naging kilala sa buong barangay at ang lutong bahay business ni Joel ay naging hit sa palengke. Ang kita nila ay umabot na ng 10,000 bawat buwan. Hindi malaki para sa iba, pero para kay Belen, sapat na. Ang kanyang kalusugan ay patuloy na bumubuti. Regular na siyang umiinom ng gamot. At tuwing buwan, may check-up siya sa nephrologist. Ang doktor ay nagsabi na stable na ang kanyang kidney function at basta't mag-ingat lang siya sa diet at lifestyle, matagal pa siyang mabubuhay. Mrs. Villanueva, maganda ang progress ninyo. Continue lang kayo, sabi ng doktor. Naayos na rin ang kanyang PhilHealth at ngayon may active na coverage siya. Ang bawat check-up at gamot ay covered na. At hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa gastos. Salamat Panginoon, paulit-ulit niyang sinasabi. Salamat po talaga. Ang kanyang mga anak ay mas malapit na sa kanya. Si Joel ay nakatira na sa bahay at tuwing gabi, sabay silang kumakain at nag-uusap. Si Christine naman ay regular na umuuwi tuwing weekend at doon nagtutulungan sila sa negosyo. Ang bonding na iyon ay priceless. Mas mahalaga pa kaysa sa pera, ang komunidad ay nag-organize ng emergency fund, pondo para sa mga emerhensya tulad ng sunog, baha o sakit. Bawat pamilya ay nag-contribute ng kaunti bawat buwan at si Belen ay naging treasurer.
Ang fund na iyon ay naging safety net para sa lahat at dahil doon mas secured ang pakiramdam ng bawat pamilya. Isang araw sinabi sa kanya ng barangay captain, "Aling Belen, salamat po sa inyo. Dahil sa ginawa ninyo, nag-unite ang komunidad. Ngayon mas matulungin na ang lahat." Yumuko si Belen at ngumiti. "Captain, hindi po ako ang dahilan. Ang Diyos po ang gumagawa. Ako, instrumento lang." At sa simpleng salitang iyon, nakita ng lahat na ang tunay na gawain ay hindi solo performance. Ito ay teamwork ng Diyos at tao. Sa mga sumusunod na buwan, hindi lang pansarili ang naging layunin ni Belen. Nakita niya na maraming kapitbahay ang nangangailangan din ng tulong. Kaya naman, nag-volunteer siya sa parokya bilang coordinator ng Community Pantry, isang programa kung saan pwedeng kumuha ng libre ang sino mang nangangailangan. Tuwing Sabado ng umaga, nag-set up sila ng table sa harap ng simbahan at doon nag-display ng groceries, vegetables at cooked food. Ang mga nangangailangan ay pwedeng kumuha ng libre, walang tanong, walang hinihinging kapalit. "Kumuha lang kayo ng kailangan ninyo," sabi ni Belen. "At kapag kayo ay naging okay na, tumulong din kayo sa iba." Ang community pantry ay naging hit. Maraming tao ang pumupunta, mga vendors na walang kita, mga seniors na walang pension, mga pamilyang naapektuhan ng pandemic, at dahil sa program na ito, maraming nabuhay, maraming nabusog, maraming nag-survive. Bukod dito, nag-organize din si Belen ng livelihood training para sa mga kababaihan. Nagturo siya ng basic business management, bookkeeping at customer service, mga skills na natutunan niya mula sa kanyang mahabang experience. Maraming nag-attend at maraming natuto. At dahil doon, maraming nagsimula ng sariling maliit na negosyo. Ang simbahan ay nag-recognize kay Belen bilang Outstanding Parishioner of the Year. Noong ceremony, umakyat siya sa stage para tanggapin ang award. Pero sa halip na gumawa ng mahabang speech, simpleng sinabi niya lang, "Salamat po sa Diyos. Hindi ko po deserve ito, pero gagamitin ko po ito bilang inspirasyon na magpatuloy sa paglilingkod." At sa simpleng salitang iyon, naramdaman ng lahat na ang tunay na award ay hindi ang plaque o certificate, kundi ang pagkakataon na maging instrumento ng Diyos. Ang kwento ni Belen Villanueva ay hindi tungkol sa biglang yaman o instant na milagro. Ito ay tungkol sa isang babaeng kilala lang bilang Aling Belen, isang tindera ng sari-sari store na walang yaman, isang byuda na nawalan ng lahat sa baha, isang ina na may sakit na lihim. Tungkol sa simpleng kabutihan na walang nakakaalam, ngunit lubos na nakikita ng Diyos. Nakikita ng Diyos ang hindi napapansin ng mundo. Naririnig niya ang mga panalangin. Binubulong sa gitna ng takot, ginagawa niyang dangal ang kahihiyan. At kung minsan, ang pinakamalaking himala ay hindi ang pag-iwas sa bagyo, kundi ang pagtuklas na may kayakap ka pala sa gitna nito. Kung nakarating ka hanggang dito, hindi ito nagkataon lamang. Inilapit ka ng Diyos sa kwentong ito dahil kailangan mo itong marinig. Ngayon, may hihilingin ako sa iyo. Mag-subscribe ka sa channel upang patuloy kang makatanggap ng mga kwentong nagpapalakas ng kaluluwa. At sa mga komento, isulat mo kung taga saan ka at ibahagi mo. Ano ang iniwan ng patutuong ito sa iyong puso? Mayroon ka bang dinadala ngayong na nais mong ipagkatiwala sa Diyos? Ibahagi mo ang iyong panalangin, sakit o pasasalamat. Dito, tayo ay isang pamilya at mahalaga ang iyong kwento.